Magluto tayo, sinampalukang manok. Napakasarap nito sa kanin at lalo na pag malamig-lamig ang panahon, napakasarap higupin ang sabaw nito. Tara! Sa isang malalim na kasirola, naglagay lang ako ng oil at nagsutay tayo ng garlic at ng ginger. Hindi ko na napakita dyan yung ating paglalagay ng garlic at ng ginger dahil nakalimutan kong i-on yung camera. At dito mag-add na tayo ng ating onion. Slice lang ang aking ginawa dyan. At isusutay lang natin ito ng mga ilang segundo para maluto, mag-translucent yung sibuyas. At mag-a-add tayo dito ng salt and ng black pepper. Pinch lang yan para by layer, meron ng lasa yung ating mga pinapanggisa. At next, ilalagay na natin yung ating manok. In-slice ko lang ito ng serving pieces at isasangkutsa lang natin ito hanggang sa matanggal na yung pamumula-mula ng ating mga manok. At habang ginigisa natin ito, maglalagay pa rin ako dito ng 1 teaspoon na black pepper at maglalagay tayo ng 2 to 3 tablespoon na patis. At hahalo-haluin lang natin yan, isasangkot siya natin para mag-well combine din yung ating mga ingredients na inilagay. At i-cover muna natin ito para maluto at tuluyang maalis yung pamumula-mula ng ating manok. After ng mga ilang minuto, ito na yung ating manok na ating tinakpan kanina. So haluin natin yan. At ituloy-tuloy pa rin natin yung ating paghahalo para yung ating mga ingredients na nilagay dyan ay manuot sa kanyang mga laman. At sa part na to, chinecheck ko lang kung may mamula-mula pa sa ating ginisang sinampalukang manok. At naglagay ako dito ng 1 pirasong chicken bouillon at tatakpan ulit natin yan para ma-dissolve yung ating chicken. Pero hinalo-halo ko muna yun. At bago tayo maglagay ng sabaw, naglagay na ako dito ng ating sinigang mix. Ang ginamit ko dito ay Knorr sinigang mix. Pero pwede rin kayong gumamit dito ng sampalok na pinakuluan lang. So depende yan, pero wala akong available dito sa amin ngayon kaya yun yung ginamit ko. At maglalagay na tayo dito ng water. Yung ating water na ilalagay dito ay yung tama lang na maubos natin kasi hindi naman tayo pwedeng maglagay ng maraming sabaw dahil mawawalan siya ng lasa. So ayan, tansya-tansya lang yung ginagawa ko. At tinakpan ko lang yan at lulutuin natin ng 30 minutes. At dito meron ako ng tamarind. Kinuha ko lang ito sa kalsada habang kami naglalakad. At tinanggalan ko lang siya ng yung mga matitigas na part na mga tangkay. At ayan na yung itsura niya. At ito na nga, after 30 minutes pinuksan ko na. Okay na siya, luto na siya. Pero tinikman ko pa rin yan dyan kung pwede na tayo maglagay ng next ingredients. At kung kailangan pa natin mag-add ng ating salt or hindi na. So tinicheck ko kung tama na talaga, kung luto na talaga yan. At kapag okay na, maglalagay na tayo dito ng sitaw. So itong sitaw na to, optional to. Gusto ko lang kasi may gulay. Pero kung ayaw ninyo yan, pwede namang dahon lang ng tamarind. At naglagay na rin ako dyan ng sili. Para pampalasa at pantanggalan sa yan. At masarap yan. I swear. Kaya mag-try kayo dito sa inyong mga bahay. Dahil mapapa-underize kayo sa sarap nito. At i-cover muna natin para maluto pa yung ating gulay. At pagkatapos ulit ng ilang minuto, ito na ilalagay na natin yung ating dahon ng ating sampalok. So itatap ko lang, mabilis lang yan mag-change ng color. Pero okay na naman yun, hindi naman siya pumapait. Kasi lumalabas yung kanyang asim, kaya nag-change yung kulay niya. So ayan na, meron na tayo ng sinampalukang manok. So ayan guys, shout out sa aking mga followers, sa aking mga subscriber. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking mga video. At kung nanonood ka pa nga pala sa video ko na to hanggang ngayon, mag-comment ka na lang dyan sa baba para ma-shoutout kita at mapasalamatan kita sa aking mga next. At huwag nyo rin akong kalimutang i-follow at i-subscribe sa aking YouTube channel. At subukan mo na rin gawin to, masarap to. So maraming salamat sa inyong panonood, hanggang dito na lang tayo. Bye!